maayos na tumatakbo. Ang DOJ natin may kakayahan na mag-prosecute. In fact, sinight namin sa petition namin ang mga statements mismo ng gobyerno natin sa ICC na sinasabing wala kayong jurisdiction sa amin dahil namamayagpag ang legal system namin sa Pilipinas. At si Secretary Boying na mismo ang nagsabi na wala kayong karapatang manghinasok sa atin. So anong nangyari? Diba? Bakit biglang, kung dati wala palang jurisdiction, ngayon bakit biglang naging batayan ng pag-aresto at pagbitina sa dating Pangulo? Pangalawa, at nabanggit na ito ni Atty. Sal kanina, kung sa extradition treaty nga, kung extradition, ibig sabihin may agreement ang dalawang bansa na kapag may krimen na nakumit sa isang bansa, pwedeng mag-request yung kabilang bansa na extradite yung tao na yun sa kanilang bansa. Pero kahit na merong treaty na gano'n, merong kailangang protesting hindi. Kailangan bigyan mo ng pagkakataon yung accused na sagutin yung complaint at patunayan na hindi siya dapat ma-extradite sa bansa na nag-request sa kanya. Kung natatandaan niyo dati, former Congressman Mark Jimenez, matagal na proseso yung extradition niya bago na-disiplina ng korte. Pero ang kita niyo naman, effort namin ng gobyerno, hindi nila natanggap yung Interpol notice. Noong umaga, tapos sa gabi wala na si Pangulo. So, ibig sabihin, hindi pinag-aralan, hindi binerify, hindi inukat laban sa batas natin kung dapat nga bang panagutin si Pangulong Duterte sa ICC. Pero inuunahan ko na po kayo, batay sa aming pag-aaral, wala pong basihan ng agwaran ng bansa. Sir, gagana po ba ang habeas corpus sa international entity? Asa kami na dahil yung eroplano ay nasa kustodiya pa ng Pilipinas, maasa kami na pag inutusan sila ng Supreme Court na ibalik si Pangulong Duterte dito at i-presenta sa Supreme Court, kaya pa rin nilang gawin. So, kaya din kami nagmamadali. Actually, gusto sana namin kahapon, pero nakita nyo naman kahapon, kahit si Atty. Sal mismo ayaw papasukin. Paano kami makapaghanda ng petisyon? Paano namin makausap yung mga kliyente para makafile? Eh, hindi nga kami makapasok. So, umaasa kami na it's not too late. Meron pang konting pagkakataon